Abra Kadabra, Christian Stan Hardinger merong offer mula sa Abra Weavers na nagkakahalaga ng 1 million pesos per month. Kaya pala patuloy na iniisnab ang mga offers ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots at TNT Tropang 5G. Dalawa pang ex-PBA players, meron ding lucrative offer mula sa Abra Weavers sa MPBL. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Hindi pa man natatapos ang second season ng Abra Weavers sa MPBL. Kasalukuyan pa nga silang lumalaban sa North Division Finals ng MPBL ngayong 7th season. Ay meron na agad umanong matinding plano ang pamunuan at may-ari ng Abra Weavers na si Representative JB Bernos para sa next season ng MPBL next year. Dahil napipinto na nga rin ang pag-alis nitong kanilang main man ngayon at leading MVP at Rookie of the Year candidate na si Dave Ildefonso, na mapupunta na sa Converge Fiber Xers na nakuha ang kanyang PBA playing rights mula sa Titan Ultra Giant Racers. Meron na umanong go signal itong si Dave Ildefonso mula mismo sa may-ari ng Abra Weavers na si Representative JB Bernos na hindi na nito kinakailangan pang i-honor yung kanyang second year sa kontrata na pinirmahan nito sa Abra Weavers nitong nakalipas na February. At ang sinasabing paghahanda umano ng Abra Weavers para sa 8th season ng MPBL para umano mapanatili nila ang kanilang malakas na lineup kahit mawala sa kanila si Dave Ildefonso, at ganun din ang iba pa nilang players na sila Jason Brickman na mapupunta na sa Meralco Bolts at Jeyo Chu na mapupunta naman sa Terra Firma Jeep na parehong sumali sa nakaraang PBA Rookie Draft nitong 2025. Kaya para next season malakas pa rin ang lineup ng Abra Weavers, at kung sakasakali nga ay makapag-champion sila muli sa MPBL, napakataas ng tsansa na mangyari ngayong 7th season ay unti-unti na nga umano nilang binubuo ang kanilang mga plano para sa 8th season ng MPBL na pamamagitan ng pag-offer ng mga lucrative contracts sa mga masasabing ex-PBA players na high caliber o mga established superstar sa PBA, mamumuno pagdating sa scoring at depensa ng kanilang koponan next season. At bilang pamalit na rin sa mawawala sa kanila na sila Dave Ildefonso, Jason Brickman, Jeyo Chu at maging ang kanilang role player na si CJ Austria. Isa-isahin natin yung mga players na magmumula sa PBA na inaalok ng mga lucrative contracts ng Abra Weavers para sa 8th season ng MPBL. Nangunguna umano sa listahan ng Abra Weavers na binibigyan nga nila ng lucrative contract ay isa sa mga dating premyadong sentro sa PBA at sinasabing nag-self-retire na sa Terra Firma Jeep at sa PBA daw mismo na si Christian Stan Hardinger. Very tempting ang offer dito kay Christian Stan Hardinger na sinasabing isang tumataginting na 1 million pesos per month. Nakagaya rin ng inalok dati ng Abra Weavers kila Quintin Milora Brown at Ren Sabando bago maganap ang PBA Rookie Draft noong nakaraang September. Pero pareho itong tinanggihan ng mga nasabing players dahil na rin sa meron nga silang mga inaabangan na offer sa kanila mula sa abroad, kung saan itong ang si Ren Sabando ay napunta nga o bumalik sa KBL sa anyang KG Boosters, at si QMB naman na napakaraming offer mula sa Japan B-League Division 1. Kaya ngayon muli nilang inuulit ang ganitong kalaking kontrata na ino-offer naman nila ngayon kay Christian Stan Hardinger, kung saan itong sinasabing papalit sa pwestong babakante ni Jeyo Chu na mapupunta na nga sa Terra Firma Jeep sa PBA. Naibigay na umano mga contract fillers dito kay Christian Stan Hardinger mula sa Abra Weavers, at sinasabing ito umano ang nagpapatagal ng desisyon nitong si Christian Stan Hardinger para sana sa napipinto niyang pagbabalik sa PBA, alinman sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots o sa TNT Tropang 5G na nag-aalok din sa kanya ng magandang offer, pero hindi kasing taas ng inaalok sa kanya ng 1 million pesos per month ng Abra Weavers. Ayon sa pamunuan ng Abra Weavers ay alam na nila ang kalidad nitong si Christian Stan Hardinger na kayang-kayang pamunuan ang kanilang koponan, na kung sakasakali nga ay makapag back-to-back champion sa MPBL ngayong 7th season,
sa pamumuno ng kanilang star player ngayon na si Dave Ildefonso, at next season nga ay ito naman si Christian Stan Hardinger. Hindi umano problema ang pera sa Abra Weavers Management dahil matagal na nga silang nag-o-offer sa mga premyadong players dito sa Pilipinas ng ganyang kalaking kontrata. Yun nga lang, dahil sa merong mas magagandang offers mula sa abroad ay tinanggihan nga sila noon nila QMB at Renz Abando. Maganda umano ang feedback nitong si C-Stan sa 1 million pesos per month na offer ng Abra Weavers, na sinasabing hindi rin naman nalalayo sa mga offer sa PBA sa kanya ng Magnolia Chicken Templados Hotshots at TNT Tropang 5G na sinasabing 750 to 850 a month para sanay sa pagbabalik ni C-Stan sa PBA. Ito umano ang gumugulo ngayon sa isip nitong si C-Stan dahil mahirap nga umanong pakawalan ang ganitong klaseng offer na masasabing bibihira lang dumating sa buhay ng isang tao. At dahil may edad na rin itong si C-Stan na ngayon nga ay 37 years old na, ay mahirap na nga umano na mamili pa siya ng offer na babagay sa kanya, dahil kung sa PBA nga naman siya ay hindi ito nakakasigurado dahil madalas ang mga trade sa PBA samantalang sa MPBL ay bibihirang mangyari ang mga trade sa mga teams, lalo na nga ganito kalaki ang offer ng Abra Weavers dito kay Christian Stan Hardinger. Kumbaga hindi usong mga trade sa MPBL, nangyari na yan dati at hindi na nga naulit pa hanggang ngayon. Ito umanong magandang assurance ng Abra Weavers sa MPBL dito kay Christian Stan Hardinger. Sinasabing ino-offeran ng 3-year contract na ibig sabihin hanggang sa mag-edad ito ng 40 years old ay patuloy itong sasahod sa kanilang koponan ng 1 million pesos per month. Pero ayon sa isang malapit mula dito kay Christian Stan Hardinger ay hindi naman ito tuluyan na sinasarado ang pintuan niya sa PBA dahil hindi pa naman umano ito pumapayag sa offer sa kanya ng Abra Weavers at wala pa siyang kontratang pinipirmahan sa nasabing koponan mula sa MPBL. Pero napapaisip daw talaga ng malalim itong si C-Stan dahil napakalaki talaga ng 1 million pesos per month sa loob ng 3 taon para dito kay Christian Stan Hardinger kung papayag siya na pumirma at maglaro sa Abra Weavers sa MPBL. At dahil sa development na yan kay Christian Stan Hardinger na sinasabing nalaman na rin daw umano ng pamunuan ng Magnolia Chicken Templados Hotshots at mismong si Coach L.A. Tenorio ay sinasabing hindi na umano nila balak pang taasan ang kanilang offer dito kay Christian Stan Hardinger. Ayon sa ating informante ay nagkakahalaga umano ng 800,000 per month. Wala na daw silang magagawa kung tatanggapin ni C-Stan yung offer mula sa Abra Weavers na 1 million pesos per month. Tanda umano daw sila na mag-move on kung sakali nga silang tatanggihan nitong si Christian Stan Hardinger. Gusto lamang daw nila ay malaman na habang maaga pa para makagawa na sila ng plan B o next move sa pagtanggi nitong si Christian Stan Hardinger na maglaro sa Magnolia Chicken Templados Hotshots sa kanyang posibleng pagbabalik sa PBA ngayong 50th season. Sa panig naman ng TNT Tropang 5G ay handa raw silang makipagnegosasyon dito kay Christian Stan Hardinger, pero hindi rin daw nila kaya yung 1 million pesos per month na inaalok ng Abra Weavers at 3 years pa nga yun para dito kay Christian Stan Hardinger. Sinasabing 750,000 naman ang ino-offer ng TNT Tropang 5G dito kay Christian Stan Hardinger at 2 years lamang yun, kaya mas lamang ng 1 taon ang offer ng Abra Weavers. At pagdating sa halaga ay mas angat ito ng 250,000 a month. Kaya umanong sumagad ng TNT Tropang 5G hanggang 850,000 a month. Pupwede rin daw nilang i-extend hanggang 3 years ang inaalok nila dito kay Christian Stan Hardinger. Pero kagaya ng Magnolia Chicken Templados Hotshots, ang gusto lamang din umano ng TNT Tropang 5G management ay malaman ng maaga ang desisyon nitong si C-Stan tungkol sa kanilang ino-offer dito, na sinasabing willing pa nga silang makipagnegosasyon para umano makapag-move on na rin at gumawa ng ilang hakbang kung sakasakali. Sana nga daw wag nang patagalin nitong si C-Stan ng kanyang desisyon na kontratang inaalok sa kanya ng TNT Tropang 5G. Pero hindi lang si Christian Stan Hardinger ang inaalok ng mataas na kontrata ng Abra Weavers, dahil nang pumutok ang balita na na-terminate nga ang kontrata nitong si Jamie Malonzo
sa Kyoto Hanari sa Japan B-League Division 1 ay agad-agad na nagpadala ng contract fillers ang Abra Weavers dito kay Jamie Malonzo. Sinasabing nagkakahalaga ng 600 hanggang 700,000 a month sa loob ng 2 taon para dito kay Jamie Malonzo. At negotiable pa nga daw yun o po pwede pang tumaas kung sakasakali. Kung i-consider nga nitong si Jamie Malonzo ang pagbabalik dito sa Pilipinas sa pagkakataong ito sa MPBL sa Abra Weavers, dahil hindi pa nga ito po pwedeng bumalik sa PBA dahil sa kanyang 3-year ban nang hindi niya pirmahan ang UPC o Uniform Players Contract mula sa Barangay Ginebra San Miguel, at sa halip nga yung na-terminate niyang kontrata sa Kyoto Hanaris ang kanyang mas inuna at pinirmahan. Sinasabing ito umano ang papalit kay Dave Ildefonso dahil halos pareho sila ng pwesto nito, at ang balak nga umano ng Abra Weavers ay magiging 1-2 punch pagdating sa scoring itong si Jamie Malonzo at si Christian Stan Hardinger na minsan na rin nagkasama sa Barangay Ginebra San Miguel sa PBA. Kaya masasabing meron na raw chemistry yung dalawang players na yan at hindi na nga mahihirapan na makapag-adjust sa MPBL sa Abra Weavers, dahil sila nga daw umano ang mamumuno sa opensa ng nasabing kupunan na namamayagpag ngayon sa MPBL at posible nga na makapasok pa sa National Finals at makapag-champion sa 7th season ng MPBL. Sa ngayon, nakat itong si Jamie Malonzo mula sa lineup ni Coach Tim Cone para sa FIBA qualifiers ngayong November, pero sinalo naman ito ni Coach Norman Black para sa Gilas Pilipinas lineup na sasabak sa Southeast Asian Games ngayong December. At ayon nga dito mismo kay Jamie Malonzo ay pagkatapos mismo ng Southeast Asian Games para sa Gilas Pilipinas ay hindi pa niya alam kung babalik pa siya sa Japan, dahil bago nga ito bumalik dito sa Pilipinas ay wala pa rin itong nakukuhang kontrata mula sa 3 division sa Japan B-League na Division 1, Division 2 at Division 3. At ayon nga mismo dito kay Jamie Malonzo ay open daw siya sa mga kontrata na i-offer sa kanya dito sa Pilipinas, sa PBA man yan, kung papayagan daw siyang makabalik sa Barangay Ginebra San Miguel o kaya sa ibang kupunan kung ite-trade ang kanyang PBA playing rights. At ganun din dito sa Abra Weavers sa MPBL kung saan meron nga itong offer mula sa nasabing kupunan. Wala na talaga itong makukuhang kontrata mula sa mga kupunan sa Japan B-League. At ayon nga mismo sa pamunuan ng Abra Weavers, welcome na welcome sa kanilang team itong si Jamie Malonzo para sa kanilang 8th season sa MPBL. Isa rin umano sa tinatarget at handang saluhin ng Abra Weavers sa MPBL ay ang nagdedelikado naman na ma-terminate sa KBL o Korean Basketball League sa kanyang kupunan na Busan KCC Aegis. At ito nga ay walang iba kundi ang dating player mula sa Magnolia Chicken Templados Hotshot sa PBA na si William Navarro. Kagaya rin ni Jamie Malonzo, covered din ng 3-year ban sa PBA itong si William Navarro dahil hindi rin ito pumirma ng Uniform Players Contract na ino-offer sa kanya ng Magnolia Chicken Templados Hotshots nang matapos ang kanyang kontrata nung nakaraang July. At sa halip nga, hindi ito nagpaalam sa nasabing kupunan at basta na lamang pumirma ng kontrata sa KBL sa Busan KCC Aegis na 1-year contract lamang. At nung mga panahon na yon, wala pang rule ang PBA tungkol sa 3-year ban na ipapataw sa mga ganitong klaseng players. Kaya wala umanong idea itong si William Navarro na bigla siyang magkakaroon ng 3-year ban, at masasabing mali yung naging desisyon niya na 1-year contract lamang ang kanyang tinanggap at pinirmahan sa KBL sa Busan KCC Aegis. At ngayon nga, nababangko ito at minsan did not play status pa sa kanyang kupunan sa KBL, kaya malamang termination din ang tuloy ng kanyang kontrata. At dahil kumpleto na nga ang mga Asian imports sa KBL ay ayon mismo dito sa international agent nitong si William Navarro ay handa silang mag-explore ng mga contract offers mula sa Japan B-League Division 1, 2 and 3 at ganun din sa TPBL sa Taiwan. At kung wala silang makukuhang magandang offer mula sa mga nasabing liga sa Japan at sa Taiwan ay masasabing no choice na raw sila kundi bumalik na lamang dito sa Pilipinas. At dahil hindi nga ito po pwede sa PBA dahil sa kanyang 3-year ban ay siguradong MPBL daw mismo ang bagsak nitong si William Navarro. At dahil nagpapalakas pa rin ang kanilang kupunan ang Abra Weavers para sa kanilang 8th season
o second season sa MPBL ay handa nga umano silang saluhin at meron na nga umanong contract filler na naghihintay dito kay William Navarro sakaling ma-terminate ang kanyang kontrata mula sa Busan KCC Edges. Pero hindi daw yung katulad ng kay C-Stand na 1 million pesos per month at kay Jamie Malonzo na sinasabing 600 to 700,000 per month pero negotiable naman. Ang i-offer naman daw ng Abra Weavers para dito kay William Navarro ay mula 450,000 a month hanggang 600,000 a month at depende sa kung anong haba ng kontrata ang gusto nitong si William Navarro kung sakasakali. Sa ngayon, patuloy pa rin nababangko Busan KCC Edges itong si William Navarro dahil di daw umano satisfied ang kanyang coach sa kanyang performance at kahit sa practices daw ay hindi napapabilib nitong si William Navarro ang coaching staff ng Busan KCC Edges. Kaya madalas nga pinabangko ito at paminsan-minsan nga ay did not play status pa. Kaya pagka nagkataon, terminate din ang kontrata nitong si William Navarro at kung wala itong makukuhang offer mula sa Japan B-League Division 1, 2, and 3 o kaya naman sa TPBL sa Taiwan ay sigurado MPBL ang bagsak nito at naghihintay lamang umano dito kay William Navarro ang Abra Weavers para sa 8th season ng MPBL. Anong opinion mo dito sa very tempting offer ng Abra Weavers dito kay Christian Standhardinger na sinasabing nagkakahalaga ng 1 million pesos per month sa loob ng 3 taon? Sinasabing ito umano ang gumugulo sa isipan nitong si C-Stand na magbalik sa PBA kahit na maganda rin ang offer sa kanya ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots at ng TNT Tropang 5G. Posible kaya na itong offer mula sa Abra Weavers na 1 million pesos per month at may haba ng 3 years ang piliin itong si Christian Standhardinger para sa muling pag-resume ng kanyang pro basketball career. Isang tabi na yung mga offers mula sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots at TNT Tropang 5G sa PBA. Habang ito naman si Jamie Malonzo na terminated ang kontrata sa Japan B-League at hanggang ngayon ay wala pa rin nakukuhang offer mula sa ibang kupunan sa nasabing liga, ay tuluyan na rin kayang tatanggapin yung offer sa kanya ng Abra Weavers para maipagpatuloy ang kanyang professional basketball career dito sa Abra Weavers sa MPBL sa Pilipinas habang hindi pa siya po pwedeng makabalik sa PBA dahil sa kanyang 3-year ban. Babalik pa kaya ito ng Japan para maghanap ng ibang offers mula sa ibang team sa Japan B-League o mananatili na lamang ito dito sa Pilipinas at tanggapin yung offer sa kanya ng Abra Weavers para sa 8th season ng MPBL? At ang sinasabing malapit nang ma-terminate ang kontrata sa KBL sa Busan KCC Edges na si William Navarro ay handa rin kayang tanggapin yung naghihintay sa kanyang offer mula sa Abra Weavers sa MPBL kung sakasakaling wala rin itong matanggap na offer mula sa Japan B-League Division 1, 2, and 3 at ganun din sa Taiwan sa TPBL. Magbabalik kaya ito sa Pilipinas at maglalaro sa MPBL at tanggapin nga yung offer sa kanya ng Abra Weavers para katulad nila Christian Standhardinger at Jamie Malonzo ay maipagpatuloy ang kanilang mga natigil na professional basketball career. Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.